Noong taong 2015 sa siyudad ng Quezon, may isang simpleng karinderya ng pares na naging bukang-bibig ng mga tagalungsod. Hindi ito kalayuan sa Araneta City Busport sa Cubao, isang malawak at maingay na terminal na araw-araw ay puno ng mga bus na bumibiyahe sa iba't ibang probinsya at ng mga nagtitinda sa bangketa. Ang kapaligiran sa paligid ng terminal ay palaging maingay, isang magulong symphony ng mga busina ng sasakyan, sigaw ng mga konduktor, at nagmamadaling mga yapak ng mga taong humahabol sa kanilang biyahe. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo ang isang gusaling yari sa semento, may simpleng pader, ngunit laging siksikan sa mga parokyano. Ito ang paresan na pag-aari ng isang babaeng kilala sa tawag na Aling Nena. Mula pa sa umaga, bago pa man sumikat ng husto ang araw, naglalabas na ang karinderya ng nakakatakam na amoy ng sabaw na pinakuluan ng matagal. Ang singaw mula sa malaking kaldero sa kusina ay tumatago sa plastik na kortinang naghihiwalay sa lugar ng pagluluto at sa kainan. Ang amoy ng sinangag na may bawang, na humahalo sa halimuyak ng star anise at iba pang pampalasa, ay kumikiliti sa ilong ng bawat dumaraan. Hindi madalas na ang mga taong papunta lamang sana sa terminal ay biglang hihinto at mapapaupo para kumain ng isang mainit na mangkok ng pares. Hindi magarbo ang paresan. Mahahabang mesang kahoy at mga simpleng bangko ang magkakasunod na nakahanay. Ang pader ay pininturahan ng kupas na berde at may mga bahagi ng natutuklap dahil sa kalumaan. Sa harapan ng karinderya, may nakasabit na karatulang gawa sa kahoy na may nakasulat na Aling Nena's Famous Pares. Makapal at kulay pula ang mga letra. Kahit mukhang ordinaryo, para sa mga taga Quezon City, ang karatulang iyon ay palatandaan na ng isang espesyal na lugar. Naniniwala silang mahirap tularan ang sarap ng pares sa lugar na ito. Tuwing sasapit ang tanghalian, humahaba ang pila hanggang sa bangketa. Mga driver ng bus, tindera sa palengke, empleyado ng opisina, at mga estudyante ay madalas makitang nagsisiksikan, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Kapag Sabado't Linggo, mga pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang dumarayo para lang sabay-sabay na kumain dito. Ang ingay ng mga kutsarang tumatama sa mangkok na sinasabayan ng tawanan at kwentuhan ang nagbibigay buhay sa karinderya na tila ito na ang puso ng komunidad malapit sa terminal. Si Aling Nena mismo ay kilala sa kanyang kabaitan. Ang babaeng nasa edad 50 ay palaging bumabati sa mga customer ng may malawak na ngiti. Ang kanyang buhok, na may mga puti na, ay tinatakpan ng simpleng bandana. Maliksi ang kanyang mga kamay sa pagsasali ng mainit na sabaw sa mga mangkok, habang paminsan-minsan ay nagtatanong kung gusto ng customer ng dagdag na chili garlic o toyo. Marami ang gumagalang sa kanya. Naniniwala silang ang isang babaeng matyagang nagtaguyod ng negosyo ng pamilya matapos iwanan ng asawa ay tiyak na puno ng katapatan. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng kanyang kabaitan ay may itinatagong hindi nakikita. Para sa mga customer, si Aling Nena ay isang mapagmalasakit na ina na handang magbenta ng pares sa murang halaga para lahat ay makakain ng masarap ng hindi nabibigatan sa gastos. Ang presyo ng isang order ng pares dito ay talagang mas mababa kumpara sa ibang paresan sa Cubao. Ngunit ang lasa nito ay di hamak na mas masarap. Ang sabaw ay malinaw ngunit malinamnam. Ang karne ay malambot at madaling nguyain. At pagkatapos lunukin, may mananatiling init sa dila. Madalas sabihin ng mga tao na kapag natikman mo na ang pares ni Aling Nena, mahirap na itong kalimutan. May isang estudyante na halos linggo-linggo bumabalik. May isang driver ng bus na ginawang tapat na kasama ang mainit na mangkok ng pares bago bumiyahe. Mayroon pa ngang isang lokal na opisyal na palihim na dumaraan ng walang bantay para lang kumain sa isang sulok na karinderya. Ang pangalan ni Aling Nena ay lalong nakilala, hindi lang sa Quezon City, kundi pati na rin sa mga karatig lungsod. Ngunit sa likod ng lahat ng magagandang kwento, may isang bagay na ipinagtataka ng ilan. Paanong nananatiling mura ang presyo ng pares? Samantalang ang presyo ng baka sa farmers market ay pabago-bago at madalas ay mahal. Ang mga nagtitinda ng karne sa palengke ay bihirang makita si Aling Nena na bumibili ng baka sa malalaking bulto. Kapag may nagtatanong, simpleng isasagot ni Aling Nena na mayroon siyang permanenteng supplier. Tila makatwiran ang sagot na iyon, ngunit nagdulot ito ng maliliit na bulungan sa ilang grupo. Para sa karamihan, hindi mahalaga ang ganitong mga tanong. Mas gusto nilang namnamin ang sarap ng isang mainit na mangkok ng pares
kaysa isipin ang pinagmulan ng mga sangkap nito. Ang karinderyang ito ay naging bahagi na ng alaala ng maraming tao. Naaalala ito ng mga kabataan bilang lugar tambayan pagkatapos ng klase. Ginugunita naman ito ng mga nakatatanda bilang lugar na masisilungan at mapupunan ang tiyan sa araw ng tag-ulan. Ang lahat ng kwentong iyon ay nagsama-sama upang gawing tila isang pangalawang tahanan ang paresan para sa mga tagapaligid ng terminal. Sa hapon, kapag malamig na ang simoy ng hangin sa Cubao, lalong dumadami ang tao sa karinderya. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsisimula ng sumindi. Ang dilaw na liwanag ay tumatama sa basang aspalto na tira ng ulan kaninang hapon. Mula sa loob ng karinderya, maririnig ang tunog ng mga kutsara, ang halakhak ng mga estudyante, at ang kwentuhan ng mga driver na kararating lang mula sa malayong biyahe. Sa isa sa mga mahabang upuan, isang matandang babae na nagngangalang Lola Remedios ang nakaupo, humihigop ng sabaw na may ngiti sa kanyang mukha. Halos araw-araw siyang pumupunta rito. Kahit na nabubuhay lamang siya sa kakarampot na pensyon ng kanyang yumaong asawa, pakiramdam niya ay malaking tulong ang murang pares. Para kay Lola Remedios, ang isang mainit na mangkok ng pares ay hindi lang pagkain. Ito ay paalala sa mga alaala kasama ang kanyang pumanaw na asawa na dati ring mahilig sa pares. Sa bawat subo ng karne, tila bumabalik ang nakaraan. Palagi rin siyang palakaibigan, binabati ang sinumang umupo sa tabi niya, nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan, sa mga anak na ngayon ay nasa malayo, o simpleng nagbabahagi ng isang mainit na ngiti. Ang kanyang presensya ay nagpapagaan sa kapaligiran ng karinderya. Sa likod ng lahat ng ingay, abala pa rin si Aling Nena sa pagsisilbi. Naglalakad siya mula sa kusina patungo sa mga mesa nang may matatag na hakbang, na tila ang buong karinderya ay sumasabay sa kanyang ritmo. Walang naghihinala, walang nakakaramdam ng kakaiba. Lahat ay masayang kumakain ng pares, buong pusong nagtitiwala sa babaeng nakatayo sa likod ng malaking kaldero. Ngunit sa isang sulok ng puso, tila may isang aninong naghihintay ng tamang panahon para sa isang malaking lihim na nakatago sa likod ng palangiting mukha ni Aling Nena. Isang lihim na yayanig sa buong Quezon City. Tuwing dapit hapon, ang kapaligiran sa paresan ni Aling Nena ay lalong nagiging makulay. Mula sa terminal, sunod-sunod na bumababa ang mga driver ng bus. Ang ilan ay dumidiretso na sa karinderya, pagod ang mga hakbang ngunit puno ng pag-asa para sa isang mainit na pagkain. Sa kabilang sulok, dumarating naman ang mga estudyante mula sa University of the Philippines, bit-bit pa ang kanilang mga backpack, maingay na nagtatawanan habang nag-uunahan sa mga bakanting upuan. Paminsan-minsan, makikita rin ang mga empleyado ng opisina na kaluluwag lang ng kanilang mga kurbata at humihinga ng maluwag. Kapag nailapag na ang mainit na mangkok sa kanilang harapan, lahat ay naghahalo sa isang simpleng silid, lumilikha ng isang pagiging malapit na bihirang matagpuan sa ibang lugar. Sa gitna ng mga mukhang iyon, laging may isang madaling makilala, si Lola Remedios. Ang matandang babae, na may maliit na pangangatawan at medyo kubana, ay tila bahagi na ng karinderya. Ang kanyang puting buhok ay nakapusod ng simple. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning tuwing upo siya sa mahabang bangkong kahoy. Kahit na nabubuhay lamang sa pensyon ng yumaong asawa na isang maliit na empleyado noon, sinisikap niyang manatiling masayahin. Tuwing hapon, dahan-dahan siyang naglalakad mula sa kanyang maliit na bahay malapit sa terminal, dala ang isang lumang bayong, at hihinto sa paresan na may ngiting hindi kumukupas. Para sa ibang mga customer, ang presensya ni Lola Remedios ay isang nakakaginhawang tanawin. Madalas niyang batiin ang sinumang maupo sa tabi niya. Kung estudyante ang katabi, magkukwento siya tungkol sa kanyang kabataan, noong mahilig pa siyang manood ng sarswela sa kanilang probinsya. Kung driver ng bus naman, aalalahanin niya ang kanyang asawa na dati ring mahilig magbiro habang humihigop ng sabaw ng pares. Ang mga simpleng kwentong iyon ang nagpapainit sa damdamin ng mga nakikinig. Tila ang paresan ay hindi lamang lugar para kumain, kundi isang espasyo para magkakilala. Ang mga estudyanteng nakatira sa dormitoryo na madalas tumambay doon ay binansagan siyang pilola ng paresan. Gusto nila ang kanyang natural na kabaitan. Kahit na minsan ay paulit-ulit ang kanyang mga kwento, walang nagsasawang makinig. Dahil ang paraan ng pagkukwento ni Lola Remedios ay laging may kasamang maliliit na tawa at tapat na ngiti. Madalas niyang tapikin ang balikat ng katabi at sabihin,
ang buhay ay gagaan kapag marunong kang magbahagi ng kwento. Ang murang presyo ng pares ang dahilan kung bakit regular na nakakapunta si Lola Remedios nang hindi nag-aalala sa pera. Madalas niyang sabihin na ang isang mangkok ng pares ni Aling Nena ang kanyang tagapagligtas. Sa kaunting pera, nabubusog na siya at nagiging masaya pa. Para sa kanya, sapat na iyon para maging makabuluhan ang kanyang mga araw sa katandaan. Kapag humihigop ng sabaw, palagi siyang pumipikit sandali. Tila ninanamnam hindi lamang ang linamnam, kundi pati na rin ang magagandang alaala, kasama ang asawang wala na. Samantala, abala ang ibang customer sa kani-kanilang kwento. Isang driver ng bus na kararating lang mula sa biyaheng pabikol ay nagkukwento tungkol sa matinding traffic. Ang mga estudyanteng nasa kabilang mesa ay abala sa pag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na exam. Mayroon ding isang maliit na pamilya, ama, ina, at 2 anak, na sadya talagang pumunta para iselebra ang katapusan ng linggo sa pamamagitan ng pagkain ng pares. Ang tawanan ng mga bata ay humahalo sa ingay ng mga kutsara at mangkok, lumilikha ng sarili nitong harmonya. Pinagmamasdan ni Aling Nena ang lahat ng ito mula sa likod ng kanyang counter. Hindi nawawala ang kanyang ngiti. Kahit pagod na ang kanyang katawan matapos ang maghapong pagtayo, maliksi pa rin siyang nagsisilbi, nagdaragdag ng chili garlic para sa mga estudyante, naglalagay ng toyo para sa batang mahilig sa matamis, at nagbibigay ng dagdag na karne sa driver ng bus na mukhang gutom na gutom. Ang lahat ay nakakaramdam na sila'y espesyal, kahit na ang pagtrato na iyon ay matagal nang nakasanayan ni Aling Nena. Minsan, lalapitan niya si Lola Remedios at kukumustahin. Laging masayang sumasagot si Lola Remedios na siya ay malusog pa rin kahit matanda na. Marahang tatapikin ni Aling Nena ang kanyang balikat na tila sila'y pamilya na. Ang eksenang iyon ay madalas na nakakaantig sa ibang mga customer. Nakikita nila ang isang matandang babae na nakakatawa pa rin, kasama ang isang tindera na puno ng pagmamalasakit. Ngunit walang sinumang nakakaalam na ang mainit na ugnayang iyon ay may itinatagong ibang panig. Si Jose Joy Reyes, isang estudyante ng food technology na madalas ding kumain sa karinderya, ay palihim na nagmamasid. Nakikita niya kung gaano kalaki ang tiwala ni Lola Remedios kay Aling Nena na halos araw-araw na kumakain doon. Ang tiwalang iyon ang lalong nagpabigat sa kalooban ni Joy. Siya mismo ay nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba sa lasa ng pares, ngunit ang pag-iisip sa masayang mukha ni Lola Remedios ay nagpapahirap sa kanyang magbintang. Isang hapon, habang umuulan ng mahina sa labas, lalong sumikip ang karinderya. Ang mainit na singaw na humahalo sa amoy ng basang lupa ay nagdagdag sa init ng kapaligiran. Sa mesang malapit sa harap, si Lola Remedios ay tumatawa habang nagkukwento ng kanyang nakaraan. Sa likod, nagsisigawan sa tuwa ang mga estudyante matapos makita ang resulta ng kanilang pagsusulit sa kanilang mga telepono. Sa kabilang dako, isang matandang lalaki ang nagpupunas ng pawis matapos ang malayong biyahe. Lahat ay abala sa kanilang simpleng kaligayahan. Walang naghihinala na sa likod ng bawat mangkok na kanilang tinatangkilik ay may malaking misteryo. Ang karinderyang iyon ay hindi lamang lugar para kumain. Ito ay naging isang espasyong sosyal kung saan nagtatagpo ang iba't ibang uri ng tao. Mula sa magaspang na driver ng bus hanggang sa mga estudyanteng puno ng sigla. Mula sa pagod na empleyado hanggang sa matandang naghahanap ng kausap. Lahat ay pakiramdam na tanggap sila. At sa sentro ng lahat ng ito ay nakatayo si Aling Nena, ang babaeng itinuturing na isang maliit na bayani ng komunidad. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng kanyang malumani ng ngiti, may isang lihim na balang araw ay babago sa paningin ng lahat. Sa Quezon City, maraming modernong kainan ang nagsulputan na may iba't ibang menu. Ngunit ang paresan ay may espesyal na lugar pa rin sa puso ng mga mamamayan. Ang karinderyang iyon ay hindi lang isang simpleng gusali sa tabi ng kalsada. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kwento ng tao ay nagtatagpo. Sa tuwing may papasok, tila may isang mainit na enerhiyang sumasalubong na nagpaparamdam sa sinuman na manatili ng matagal. Ang pagiging espesyal ng karinderyang ito ay hindi lamang dahil sa lasa. Ang palakaibigang kapaligiran nito ay nagbibigay ng ginhawa. Ang mga customer na dati hindi magkakakilala ay madalas na nagiging magkausap matapos maupo sa iisang mahabang bangko. May isang estudyante na nakakilala ng isang driver ng bus at nagpalitan sila ng mga kwento sa buhay.
May isang tindera sa palengke na nagkwento tungkol sa presyo ng gulay sa isang empleyado ng opisina na nagkataong katabi niya. Mayroon pa ngang mga pamilyang regular na pumupunta tuwing linggo at naging kaibigan ang ibang pamilyang madalas nilang makasabay sa iisang mesa. Si Aling Nena ang sentro ng lahat ng init na iyon. Hindi nawawala ang kanyang ngiti habang binabati isa-isa ang mga customer, nangungumusta, o simpleng nagdaragdag ng sabaw sa mangkok na malapit ng maubos. Ang kanyang maliliksing kamay ang nagbibigay daan sa kanya na pagsilbihan ang maraming tao ng sabay-sabay. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi kailanman nahati. Bawat taong dumarating ay tila may espesyal na lugar sa kanyang puso. Madalas sabihin ng mga parokyano na iba ang karinderyang ito dahil may kaluluwang kasama sa bawat mangkok ng pares. Ang malinaw at malinamnam na sabaw ay lalong sumasarap kapag inihain, kasama ng magiliw na bati ni Aling Nena. Ang malambot na karne ay mas masarap kainin sa gitna ng tawanan at kwentuhan ng maraming tao. Hindi ilan ang nagsasabi na ang pagkain dito ay parang nasa sariling bahay. Sa hapon, kapag lumalamig na ang hangin, lalong dumadami ang tao. May isang grupo ng mga estudyanteng kalalabas lang sa klase, nakaupo ng magkakasunod habang nagbubuklat ng kanilang mga notebook, nagdidiskusyon habang humihigop ng mainit na sabaw. May isang driver ng bus na inilapag ang kanyang sombrero sa mesa, ninanamnam ang pagkain ng may ginhawa sa mukha matapos ang maghapong pagtatrabaho. Mayroon ding isang batang nakaupo sa kandungan ng kanyang ina, masayang tumatawa sa tuwing sinusubukang hiwain ang karne gamit ang maliit na kutsara. Ang lahat ng eksenang iyon ay nagsasama-sama, lumilikha ng isang magandang larawan ng buhay. Si Lola Remedios, na halos palaging nandoon, ay nagdaragdag ng kulay sa kapaligiran. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa kanyang kabataan sa mga estudyante na napapatahimik sa pakikinig. Minsan naman, nakikipagtawanan siya sa mga driver ng bus, inaalala ang mga malalayong biyahe na dati ring ginagawa ng kanyang asawa. Ang kanyang presensya ay ginagawang parang isang malaking pamilya ang karinderya na hindi naubusan ng kwento. Sa gitna ng kanyang abalang pagsisilbi, paminsan-minsan ay umuupo si Aling Nena sa isang bangko malapit sa pinto, pinupunasan ang pawis gamit ang isang panyo. Tinitingnan niya ang kanyang mga customer na may nagniningning na mga mata, na tila nasisiyahan siyang makita ang maraming taong ngumingiti dahil sa kanyang tinda. Itinuturing siya ng mga tao bilang isang halimbawa ng isang matatag na babae. Mula nang iwanan ng asawa, hindi siya sumuko. Bumangon siya, inalagaan ang karinderyang ito, at ngayon ay ginawa itong sikat hanggang sa labas ng lungsod. May isang kwentong laging naaalala ng mga taga roon. Ilang taon na ang nakalipas, nang tumaas ng husto ang presyo ng baka, maraming ibang paresan ang napilitang magtaas ng presyo. Ngunit si Aling Nena ay nanatiling nagbebenta sa parehong halaga. Ngumiti lamang siya nang tanungin kung paano niya nakayanan. Sabi niya, ang mahalaga, lahat ay makakakain pa rin. Ang ugaling iyon ang lalong nagpataas ng respeto sa kanya, lalo na ng mga simpleng mamamayan na nakakaramdam ng malaking tulong. Para sa marami, si Aling Nena ay isang ina ng kanilang maliit na komunidad. Hindi lang siya nagbibigay ng pagkain, kundi pati na rin ang pakiramdam ng seguridad at pagiging malapit. Maraming customer ang nagsasabi na pumupunta sila hindi lang para kumain, kundi para hanapin ang kapaligirang iyon. Ang karinderya ay tila isang lugar para takasan ang pagod ng buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng init na iyon, may isang bagay na hindi nakikita. Walang nakakaalam na ang ngiti ni Aling Nena ay nagtatago ng isang lihim na mahigpit niyang itinatago. Lahat ay abala sa pag-enjoy sa malinamnam na lasa at palakaibigang kapaligiran, nang walang kaunting hinala na ang kanilang pinaniniwala ang tunay na katapatan ay magiging sanhi ng malalim na kabiguan. Sa ngayon, ang paresan ay nananatiling matatag sa puso ng mga taga-Cubao. Ang maliwanag nitong ilaw sa tabi ng kalsada ay isang palatandaan para sa sinumang dumarating mula sa malayo. Bawat taong dumadaan ay nag-uwi ng isang kwento, at bawat kwentong iyon ay nagpapalaki sa pangalan ni Aling Nena. Walang sinumang nangahas mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Ang karinderyang ito ay ipinagmamalaki ng lungsod, at si Aling Nena ay simbolo ng katatagan ng isang babaeng kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa dami ng mga parokyano ng paresan, may isang binatang nagngangalang Joy Reyes. Siya ay isang estudyante ng food technology sa University of the Philippines, Diliman.
22 taong gulang, si Joy ay nakatira sa isang simpleng boarding house hindi kalayuan sa kanyang universidad sa Teachers Village. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay puno ng pag-aaral, mga eksperimento sa laboratorio, at mga takdang aralin. Ngunit sa gitna ng kanyang abalang schedule, palagi siyang naglalaan ng oras para pumunta sa karinderya ni Aling Nena. Para kay Joy, ang isang mainit na mangkok ng pares, matapos ang maghapong pag-aaral, ay isang maliit na gantimpala na nakakatanggal ng pagod. Tuwing upo siya sa mahabang bangkong kahoy, ang mainit na singaw ng sabaw at ang malinamnam na lasa na may halong bawang ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Minsan, kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa boarding house, minsan naman ay mag-isa lang siyang pumupunta para makahanap ng maingay na lugar at hindi malungkot. Ngunit iba si Joy sa karamihan ng mga customer. Mayroon siyang ibang pananaw sa pagkain. Mula pagkabata, tinuruan siya ng kanyang amang si Mang Cardo, isang tindero ng gulay sa palengke, na laging maging tapat sa pagnenegosyo. Madalas sabihin ng kanyang ama na ang pagkain ay hindi lang paninda, kundi isang responsibilidad. Malugi ng kaunti ay ayos lang, basta't hindi madismaya ang ibang tao sa binebenta mo, sabi nito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Joy, at naging isa sa mga dahilan kung bakit niya pinili ang kursong food technology. Tuwing nakikita niya ang malaking kaldero ng pares sa karinderya ni Aling Nena, naaalala niya ang payo ng kanyang ama. Alam niya kung gaano kahirap para sa mga maliliit na negosyante na manatiling tapat sa gitna ng kompetisyon. Iyon ang dahilan kung bakit niya iginagalang ang mga tindero na nananatiling pare-pareho ang kalidad ng kanilang produkto, kahit na kailangan nilang magsakripisyo. Sa kanyang puso, umaasa si Joy na balang araw ay makakagawa siya ng isang bagay na magpaparamdam sa mga tao na ligtas sila sa kanilang kinakain. Noong una, tulad din si Joy ng ibang customer. Hinahangaan niya ang lasa ng pares ni Aling Nena. Ang sabaw ay malinaw ngunit mayaman sa lasa. Ang karne ay malambot. May linamnam na nakakabighani sa dila. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magsalita ang kanyang instinct bilang isang estudyanteng sanay sa pagsusuri. Mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Ang tekstura ng karne ay tila masiksik at magaspang kumpara sa karneng baka na madalas niyang gamitin sa kanilang mga laboratory experiment. Ang linamnam ay tila sobra-sobra na parang maihalong pampalasa na hindi karaniwan. Lalong lumakas ang kanyang pagdududa sa bawat pagpansin niya sa mga detalye. Ang kulay ng loob ng karne ay tila mas maputla kaysa sa purong baka. Ang mga hibla ng karne ay mukhang magaspang, hindi kasing pino ng mga sample na nakikita niya sa laboratorio. Ang kanyang panlasa ay tila nagbibigay ng senyales na may mali. Sa kabila nito, hindi siya agad-agad gumawa ng konklusyon. Para sa kanya, ang pagbibintang ng walang ebidensya ay katumbas ng paninira sa kapwa. Isang hapon, habang umuulan ng mahina sa Quezon City, mag-isa siyang nakaupo sa bangko malapit sa bintana ng karinderya. Dahan-dahan niyang hinigop ang sabaw habang pinagmamasdan ang paligid. Ang ingay ng tawanan ng mga customer ay parang normal lang, ngunit sa kanyang isipan ay may mga tanong na hindi nawawala. Tunay nga bang gawa sa baka ang pares na ito? Naalala niya ang masayang mukha ni Lola Remedios sa tuwing kumakain dito. Nag-aalangan ang kanyang puso. Kung totoo ngang may itinatago, gaano kalaki ang magiging dismaya ng mga taong tulad ni Lola Remedios? Sinubukan ni Joy na pakalmahin ang kanyang isip. Sinabi niya sa sarili na baka masyado lang siyang sensitibo. Ngunit habang sinusubukan niyang baliwalain ito, lalong lumilinaw ang kanyang pagdududa. Bawat kagat ng karne ay tila nag-iiwan ng isang tandang pananong sa dulo ng kanyang dila. Ang sobrang linamnam ng sabaw ay lalong nagpapatindi sa kanyang hinala na may isang lihim na sadyang itinatago. Kahit na naguguluhan ang kanyang isip, hindi niya magawang tumigil sa pagpunta. Ang karinderya ni Aling Nena ay naging bahagi na ng kanyang rutina. Bukod dito, ang mainit at palakaibigang kapaligiran ay nagpapahirap sa kanyang iwanan ito. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malaking pamilya. Iyon mismo ang nagpapabigat sa kanyang isipan. Habang dumarami ang nagtitiwala, lalong lumalaki ang kanyang responsibilidad kung may katotohanang kailangang ilabas. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa kanyang boarding house, puno ng imahe ng mangkok ng pares ang kanyang isip. Lumingon siya sa malaking karatula sa harap ng karinderya.
Ang mga salitang kay Aling Nena's famous Perez ay malinaw na nakasulat na ilawan ng ilaw poste. Lahat ay naniniwala sa mga salitang iyon habang siya mismo ay nagsisimula ng magduda. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso, bumulong siya na sa lalong madaling panahon, kailangan niyang mahanap ang sagot. Lumaki si Joy sa isang simpleng pamilya sa gilid ng Quezon City. Ang kanyang amang si Mang Cardo ay isang tindero ng gulay sa palengke. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Mang Cardo, sinisindihan ang gasera, at inihahanda ang mga basket ng gulay na dadalhin niya sa palengke. Gamit ang kanyang lumang bisikleta, dahan-dahan siyang pumapadyak sa madilim na kalsada, dala ang mabigat na karga sa kanyang likod. Para sa batang si Joy, ang tanawing iyon ay bahagi ng buhay na naaalala niya hanggang ngayon. Mula pagkabata, madalas tumulong si Joy sa kanyang ama. Sanay siyang makita kung paano inaayos ni Mang Cardo ang mga gulay sa kanilang maliit na pwesto sa palengke. Kahit maliit at simple ang kanilang pwesto, tinitiyak ng kanyang ama na sariwa ang bawat tali ng kangkong. Bawat kamatis ay pinipili ng maigi, at bawat pipino ay inilalako ng may magiliw na ngiti. Hindi madalas na may mga mamimiling tumatawad ng sobrang baba, ngunit mas pipiliin ni Mang Cardo na ibigay ang tinda kaysa magsinungaling tungkol sa kalidad nito. May isang pangyayaring tumatak sa isipan ni Joy. Isang umaga, isang mamimili ang bumalik dala ang sili na binili niya kahapon. Nagreklamo ang mamimili dahil mabilis na bulok ang ilan sa mga sili. Hindi nagalit si Mang Cardo. Sa halip, pinalitan niya ito ng bagong sili nang hindi humihingi ng dagdag na bayad. Pagkaalis ng mamimili, tinanong ng batang si Joy kung bakit hindi nang hinayang ang kanyang ama na malugi. Ngumiti si Mang Cardo at sinabing, ang pagnenegosyo ay hindi lang tungkol sa tubo at lugi, kundi tungkol sa pag-aalaga sa damdamin ng kapwa. Ayos lang malugi ng kaunti, anak. Basta't hindi madismaya ang ibang tao sa binebenta natin. Simple lang ang mga salitang iyon, ngunit para kay Joy, ito ay isang malalim na aral sa buhay. Mula noon, naniwala siya na ang pagkaing pumapasok sa katawan ng iba ay isang responsibilidad. Isang responsibilidad na dapat alagaan ng mabuti. Ang kanyang ina, si Aling Susan, ay isang may bahay na mas maraming oras ang ginugugol sa pamamahinga dahil sa sakit. Madalas manghina ang kanyang katawan kaya bihirang makatulong sa palengke. Ngunit sa kabila nito, palagi siyang naghahanda ng simpleng almusal para kay Joy bago pumasok sa eskwela. Isang platong kanin na may sabaw ng gulay o pritong tokwa ay sapat na para maging mainit ang kanilang umagahan. Lumaki si Joy na may pasasalamat sa kanilang simpleng pamumuhay. Tuwing sabay-sabay silang kumakain, kahit simple ang ulam, laging nagdarasal muna ang kanyang ama. Ang dasal na iyon ay hindi lang para sa biyaya, kundi para rin sa kahilingang hindi magkasakit ang ibang tao dahil sa kanilang tinda. Doon natutunan ni Joy na ang katapatan sa pagkain ay hindi lang teorya, kundi isang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa kanya. Isa pang alaala na hindi nawawala ay noong nasa elementarya pa siya. Isang beses, binigyan siya ng kanyang kaklase ng isang tinapay na panis pala. Nang gabing iyon, sumakit ng husto ang kanyang tiyan. Si Mang Cardo, na nag-aalaga sa kanya, ay nagsabing iyon ang resulta ng pagkaing hindi tapat. Ang mga salitang iyon ang nagpamulat kay Joy kung gaano kahalaga ang tiwala sa bawat pagkaing pumapasok sa katawan. Ngayong malaki na siya, lahat ng alaalang iyon ay bumabalik sa tuwing isusubo niya ang pares ni Aling Nena. Sinasabi ng kanyang dila na may mali, ngunit umaasa pa rin ang kanyang puso na maayos ang lahat. Naaalala niya ang mukha ng kanyang amang basang-basa sa pawis pag-uwi mula sa palengke, ngunit may tapat pa ring ngiti. Ang imaheng iyon ang nagpaparamdam sa kanya na hindi siya dapat manahimik kung may kasinungalingan sa likod ng isang mangkok ng pares. Gabi-gabi sa kanyang boarding house, madalas siyang nakatulala sa litrato ng kanilang pamilya na nakadikit sa pader. Isang simpleng litrato na kuha noong nakaupo silang tatlo sa beranda ng kanilang bahay, may tapat na ngiti kahit luma na ang kanilang mga damit. Mula sa litratong iyon, tila nakakakuha si Joy ng lakas para manatili sa kanyang mga prinsipyo. Alam niya na kung darating ang araw na kailangan niyang pumili, palagi niyang pipiliin ang katapatan, tulad ng itinuro ng kanyang ama. Maaaring hindi alam ng Quezon City ang maliit na kwento ng pamilyang iyon. Ang maingay na palengke tuwing umaga ay maaaring hindi nakapansin na doon ipinanganak ang isang binatang magdadala ng malaking agam-agam tungkol sa pagkaing kinakain ng marami.
Ngunit para kay Joy, doon nagsimula ang lahat, mula sa ara ng isang tindero ng gulay na hindi kailanman nagtaksil sa kanyang responsibilidad. At ngayon, habang nakaupo siya sa karinderya ni Aling Nena, pinagmamasdan ang mangkok ng pares sa kanyang harapan, muling umalinggaw ang boses ng kanyang ama. Huwag mong hayaang magkasakit ang iba dahil sa binebenta natin. Ang mensaheng iyon ay umiikot sa kanyang isipan, na lalong nagpapahirap sa kanyang baliwalain ang pagdududa na lalong lumalakas. Ang mga palengke sa Cubao ay laging buhay mula pa sa madaling araw. Ang sigawan ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang paninda, na humahalo sa ingay ng tawaran, ang siyang tipikal na musika sa tainga ng mga mamamayan. Madalas sumama si Joy sa kanyang ama sa palengke mula pagkabata, ay kabisado niya kung paano tumaas at bumaba ang presyo ng karne ng baka depende sa panahon at supply. Noong taong 2015, mataas ang presyo ng baka. Maraming may-ari ng karinderya ang nagrereklamo dahil napilitan silang magtaas ng presyo o bawasan ang serving ng kanilang pares para makasabay. Ngunit may isang kakatuwang bagay na laging usap-usapan sa mga tindero sa palengke. Ang paresan ni Aling Nena ay nananatiling mura, mas mura pa kaysa sa ibang mga karinderya, kahit napakarami niyang customer. Isang magkakarne sa palengke ang minsang nagsabi kay Mang Cardo na bihirang makita si Aling Nena na bumibili ng karne sa malaking bulto. Samantalang sa lohika, sa laki ng kanyang karinderya, dapat ay napakarami niyang kailangan na karne araw-araw. Kapag may nagtatanong, ngingiti lang si Aling Nena at sasabihing mayroon siyang espesyal na supplier. Ang maikling sagot na iyon ay sapat na para patahimikin ang mga tao. Kahit na nag-iiwan ito ng pagtataka, pinili ng mga tindero na huwag nang palakihin ang usapan. Inakala nilang maswerte lang si Aling Nena na nakahanap ng murang supplier. Isa pa, sino ang maglalakas loob na pagdudahan ang isang babaeng kilala sa kabaitan sa kanyang mga customer? Sa kabila nito, araw-araw ay lalong lumalakas ang mga bulong-bulungan. Ilang residente malapit sa terminal ang nagsasabi na minsan ay nakakakita sila ng isang maliit na van na humihinto sa likod ng karinderya ni Aling Nena kapag hating gabi na. Nagbababa ang van ng mga puting sako na agad na ipinapasok sa bodega sa likod. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito dahil laging mahigpit na nakasara ang pinto ng bodega. May kwento rin mula sa isang binata na sandaling nagtrabaho sa karinderya ni Aling Nena. Inamin niyang nagtataka siya dahil sa buong panahon na nagtrabaho siya roon, hindi siya kailanman inutusang bumili ng karne ng baka sa palengke. Tuwing malapit nang maubos ang stock, laging sinasabi ni Aling Nena na huwag mag-alala dahil darating na lang daw ang mga sangkap. Gabi-gabi. Hindi na nangahas magtanong ang binata hanggang sa pinili na lang niyang umalis. Ang kwentong iyon ay dahan-dahang kumalat, nagdaragdag sa pagtataka ng mga tao. Sa mga customer, karamihan ay nagbibingi-bingihan. Masyado silang abala sa pag-enjoy sa masarap at murang pares. Ngunit para sa mga taong tulad ni Joy, na araw-araw ay nahaharap sa teorya ng pagkain, ang lahat ng kwentong iyon ay parang mga piraso ng puzzle na nagsisimulang bumuo ng isang larawan. Ang mataas na presyo ng baka sa palengke ay hindi tugma sa mababang presyo ng pares. Ang kakatuwang bagay na iyon ay gumugulo sa kanyang isipan, na lalong nagpapatindi sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng lihim ng karinderya. Isang hapon, habang nakaupo si Joy sa beranda ng kanyang boarding house, kasama si Marco, ang kanyang kapitbahay sa kwarto, nag-uusap sila habang kumakain ng fishball. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Biglang sumali sa kanila ang isa pang boarder na si Rico. Sa mahinang boses, ikinuwento niya na ang kanyang pinsan ay dating nagtrabaho sa karinderya ni Aling Nena, ngunit hindi nagtagal. Sabi raw nito, may kakaiba sa paraan ng pamamahala ni Aling Nena sa mga sangkap. Natahimik si Joy nang marinig ang kwento. Ngumiti lang si Marco at sinabing, baka may espesyal na supplier lang talaga si Aling Nena. Ngunit para kay Joy, ang kwentong iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Hindi niya ito maaaring baliwalain. Sa kanyang puso, nagsimula siyang makaramdam na may malaking bagay na itinatago sa likod ng palangiting mukha ni Aling Nena. Sa palengke, lalong dumami ang usapan tungkol dito. Kahit sa mga bulungan lang, alam na alam ng mga magkakarne kung sino ang bumibili sa malalaking bulto. Bihirang lumabas ang pangalan ni Aling Nena sa kanilang mga suki, ngunit walang nangahas na magbintang ng harapan.
Nag-aalala silang baka makasira sila sa pangalan ng isang babaeng iginagalang. Sa gabi, sa paligid ng terminal, hindi natutulog ang aktibidad. Abala pa rin ang mga nagtitinda sa bangketa. Naghihintay ng pasahero ang mga tricycle. Mga van ay pumapasok at lumalabas para magbaba ng mga kargamento. Sa gitna ng kaguluhang iyon, madalas may makitang mga puting sako na ipinapasok sa bodega ng karinderya ni Aling Nena. Ngunit para sa mga nakakakita, mas madaling isipin na ordinaryong sangkap lang iyon kaysa mag-isip ng kahina-hinala. Para kay Joy, ang lahat ng kwentong iyon ay nagdaragdag sa kanyang moral na pasanin. Naaalala niya ang mukha ni Lola Remedios na halos araw-araw kumakain ng peres doon ng may buong pasasalamat. Naaalala rin niya ang payo ng kanyang ama na ang pagkain ay isang responsibilidad. Habang dumarami ang naririnig niyang bulungan, lalo niyang nararamdaman na hindi siya maaaring manahimik. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang patunayan kung ang pares na kinagigiliwan ng mga taga Quezon City ay tunay ngang nararapat sa pangalan nito. Nang gabing iyon, sa boarding house, tahimik ang paligid. Mula sa maliit na hardin sa likod, maririnig ang huni ng mga kuliglig. Sa beranda, nakaupo si Joy kasama si Marco, ang kanyang madalas nakausap pagkatapos ng klase. Humihigop sila ng tatlo in negatibo isa na kape, kasama ang ilang mainit na turon mula sa tindahan sa kanto. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Ang usapan nila ay tungkol lang sa mga school project na walang katapusan. Ngunit dahan-dahan, napunta ito sa ibang paksa. Ikinuwento ni Marco na may narinig siyang kakaibang balita tungkol sa karinderya ni Aling Nena mula sa isang taga-palengke. Nakinig si Joy nang may buong atensyon. Maya-maya, si Rico, isang mas matandang boarder, ay sumali sa kanila. Umupo siya sa isang silyang kawayan, nagpapausok ng sigarilyo. Sa mababang boses, sinabi niya na ang kanyang pinsan ay sandaling nagtrabaho sa karinderya ni Aling Nena. Agad na natigilan si Joy. Ipinagpatuloy ni Rico ang kwento. Ayon sa kanyang pinsan, sa panahon na nagtatrabaho siya roon, mayroon siyang naramdamang hindi tama. Sa halip na utusang bumili ng karne sa palengke, tulad ng ibang karinderya, mahigpit siyang pinagbawalan na makialam sa usapin ng mga sangkap. Laging sinasabi ni Aling Nena na darating na lang daw ang stock ng karne tuwing gabi, kaya hindi na kailangang bumili. Ang bodega sa likod ay maaari lamang pasukin ni Aling Nena at ng ilang pinagkakatiwalaang tao. Naging kahina-hinala ito para sa pinsan niya, lalo na't halos gabi-gabi ay may isang van na dumarating dala ang mga puting sako. Sabi raw ay karne ang laman pero kakaiba ang itsura. Tinanong daw ni Rico sa pinsan niya kung bakit hindi ito nagtanong ng direkta. Simple lang ang sagot, natatakot siya dahil kilala si Aling Nena na strikto pagdating sa bodega. Dahil doon, hindi siya nagtagal at umalis na lang. Nakinig si Marco na may halong ngiti. Sabi niya, baka may espesyal na supplier lang talaga si Aling Nena. Malaking karinderya, syempre may sariling paraan para sa stock nila. Ngunit hindi nakitawa si Joy. Ang kwentong iyon ay parang isang piraso na bumuo sa mga tandang pananong sa kanyang isipan. Ang naramdaman niya sa kanyang dila nang kumain siya ng pares ay tila may koneksyon na sa misteryo ng bodega sa likod ng karinderya. Nang lumalim na ang gabi, pumasok si Joy sa kanyang kwarto na may magulong isipan. Humiga siya sa kanyang manipis na kutson, nakatitig sa kisam. Ngunit ang imahe ng mangkok ng pares ay patuloy na lumalabas sa kanyang isip. Ang tekstura ay masyadong siksik, ang lasa ay masyadong malinamnam, hindi tulad ng purong baka na kilala niya. Ang kwento ni Rico ay lalong nagpatibay sa kanyang kutob na may mali. Bumangon si Joy, binuksan ang kanyang desk lamp, at kinuha ang isang maliit na notebook na madalas niyang gamitin sa laboratorio. Maingat niyang isinulat ang lahat ng kanyang narinig, ang pinsan ni Rico na pinagbawalan bumili ng karne, ang mga puting sako na dumarating sa gabi, ang bodega na laging nakasara. Isinulat niya ang lahat na parang isang maliit na ulat ng pananaliksik. Nanginginig ang kanyang kamay nang isulat niya ang huling pangungusap, kung hindi ito baka, libo-libong tao na ang naloko. Isinara niya ang notebook at tumingin sa bintana. Mula sa labas, paminsan-minsan lang may maririnig na motor na dumadaan. Huminga siya ng malalim, pakiramdam na isang malaking pasanin ang bumagsak sa kanyang balikat. Nagtatalo ang kanyang isip. Dapat ba siyang tumigil na lang at hayaan ang lahat? O dapat ba siyang magpatuloy para malaman ang katotohanan?
Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, muling lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Lola Remedios. Ang matandang babae ay laging nakangiti ng may pasasalamat tuwing kumakain ng Perez sa karinderya ni Aling Nena. Ang pag-iisip na si Lola Remedios ay kumakain ng isang bagay na hindi nararapat ay sumugat sa kanyang puso. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon. Isang maliit na boses sa kanyang kalooban ang patuloy na bumubulong, kailangang malaman ang katotohanan. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang gumawa ng isang matapang na hakbang. Hindi sapat na makinig lang sa kwento ng iba, kailangan niyang makita mismo, patunayan kung ano talaga ang itinatago sa likod ng paresan na minamahal ng mga taga Quezon City. Sa mga sumunod na araw, lalong hindi mapakali si Joy. Tuwing upo siya sa karinderya ni Aling Nena, hindi na lang siya kumakain ng Perez, masusi na rin siyang nagmamasid. Sinusuri ng kanyang mga mata ang itsura ng karne, ang tekstura nito, at ang kulay ng loob kapag hiniwa niya ito ng kutsara. Sinusubukan niyang damhin ang bawat hibla ng karne. Habang ginagawa niya ito, lalong lumilinaw ang pakiramdam niyang may mali. Bilang isang estudyante ng food technology, sanay siyang tingnan ang pagkain hindi lang mula sa lasa, kundi pati na rin sa ayos ng mga hibla, kulay, at kahit na sa bahagyang amoy na maaaring hindi mapansin ng ordinaryong tao. Sa laboratorio ng unibersidad, madalas siyang makakita ng mga sariwang hiwa ng karne ng baka sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mga hibla nito ay pino, ang kulay ay mula rosas hanggang matingkad na pula, at ang istruktura ng kalamnan ay maayos. Ngunit ang Perez ni Aling Nena na kinakain niya ay iba. Isang gabi sa kanyang kwarto, seryosong tiningnan ni Joy ang kanyang notebook. Isinulat niya ang lahat ng kanyang obserbasyon ng detalyado, tekstura na masyadong siksik. Kulay na mas maputla sa loob. Linamnam na sobra-sobra at nananatili sa dila. Isinara niya ang notebook at nag-isip ng matagal, inaalala ang payo ng kanyang ama tungkol sa katapatan sa pagnenegosyo. Ang payong iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi siya dapat manahimik. Kinabukasan, maagang pumasok si Joy sa unibersidad. Tahimik pa ang gusali ng laboratorio. Kakaunti pa lang ang mga estudyanteng naghahanda para sa kanilang klase. Dala niya ang tira-tirang pares na palihim niyang itinabi mula kagabi sa isang maliit na lalagyan. Sa pahintulot ng isang laboratory assistant, sinabi niyang susubukan niyang mag-practice ng mag-isa. Walang masyadong pumansin dahil madalas itong gawin ng mga seryosong estudyante. Inihanda ni Joy ang mga simpleng kagamitan, isang maliit na steril na kutsilyo, mikroskopyo, at ilang sample ng karne ng baka na available sa laboratorio para sa mga eksperimento. Nagsusuot siya ng guwantes at maingat na hiniwa ang karne mula sa Perez. Ang loob nito ay maputla, magaspang ang mga hibla, at hindi pareho ang amoy sa sariwang baka. Itinala niya ang lahat ng ito sa kanyang maliit na notebook. Pagkatapos, sinubukan niyang magsagawa ng isang simpleng pagsusuri. Ang sample ng purong baka ay nagbigay ng resulta na tugma sa teorya. Ngunit nang isawsaw niya ang piraso ng karne mula sa Perez, iba ang naging reaksyon. Nagkaroon ng reaksyon, ngunit hindi ito kapareho ng pattern na dapat lumabas sa purong baka. Nanigas ang mukha ni Joy. Inulit niya ang pagsusuri ng ilang beses, ngunit pareho pa rin ang resulta. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa lente ng mikroskopyo. Ang mga hibla ng karne sa Perez ay mas makapal, magaspang, at hindi pantay-pantay. Bumulong siya, hindi ito purong baka. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang resulta ng kanyang obserbasyon. Posibleng maihalo itong ibang karne, hindi pa malinaw kung ano, pero hindi ito purong baka. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, maingat na nilinis ni Joy ang lahat ng kagamitan para hindi magdulot ng hinala. Ang maliit na lalagyan na may tira-tirang Perez ay muli niyang itinago at dinala pa uwi. Nang gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa kanyang desk, binubuksan at binabasa ng paulit-ulit ang kanyang mga tala. Habang binabasa niya ito, lalong lumilinaw ang kanyang pagkabalisa. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang ina na nakasabit sa pader. Ang maputlang mukha ng kanyang ina ay tila nagpapayo sa kanya na huwag hayaang maloko ang ibang tao sa kanilang kinakain. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalinggaw na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Ngunit, alam din ni Joy na ang isang simpleng pagsusuri ay hindi sapat na ebidensya. Kailangan niya ng mas malalim na hakbang,
isang mas masusing pananaliksik, at marahil ay tulong mula sa kanyang propesor. Sa labas ng kanyang kwarto, dahan-dahang bumuhos ang ulan.